ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Philippine Standard Time, las 10 sa aga. Sports Zone. Mga balita sa hinampang. Diri sa Iloilo, sa pungsod, o bisan diin man nga bahin sang kalibutan. Mga hinon-anon sa patag sang hinampang. Inyo mahibaluan sa Sports Zone. Ang kahapdi sang kalutusan. Ang kasadya sang kadalagan. Ululupod naton nga saksihan sa Sports Zone. Programa sa hinampang. Pagkilala sa mga tao, sang ila kinaadman, sang ilang pagpaninguha nga matibong ang kagalingon nga hampang. Sports Zone. Yari ang inyo Sports Zone host, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Mayong aga Western Visayas, mayong aga syudad kag probinsya sa Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Sports Zone. Isa naman ka Martes para sa mga balita sa hinampang. Inang inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong aga diri sa Radio Pilipinas Iloilo. Mga kabinama kaupod ta karon no sa aton nga pagpangalagad live diri sa studio sang Radio Pilipinas. Mga kabiyanan, ang head organizer sang First Archbishop Alberto Piamonte Memorial Cup. At the same time, ang president man sang Sports Committee. Labing una ini, no, nga Archbishop Alberto Piamonte Memorial Basketball Cup. Para maghatag sa ato, no, sang dugang nga detalye karon makaupod tang aton nga mga bisita diri live sa studio sang Radyo Pilipinas. Kag sa iban pagid naton nga balita, ginakasubo gid sang basketball community ang natabo sa 19 anyos. Damo gid ni ang nag-expect sa iya, no, nga mag shine pagid ang iyang karera. Fortunately, napatay ini siya kahapon. Kaupod sang isa pagid ka player man sang Ateneo. Pag gin-confirm ini, no, sang Ateneo community ining natabo kay Rene Baterbonia. Ano pa ini siya, no? MVP pa ini siya sang palarong pambansa. Naghampang man sang nagligad lang. Meron sa mga 2 weeks ago. Pero nagkampiyon ining team nila 2025 ang Davao Region. Hindi mo gid mapaktan ang kabuhi, no, kag damo gid ang nagapanawagan nga imbestigahan ining natabo. Iti ang nagagwa sa investigasyon sa kapulisan sa Police Regional Office 3 nga nalumos ining duha, no, ka players sang Ateneo. Divine Adili, taga Nigeria naman ni, no, na magahampang man kuntani sa men's basketball team sang Ateneo. Bata pa, 19 anyos pa lang, no. Ito yung nagalaom, no, ang pamilya ni Rene sa isa ka patas ng investigasyon para matumod gid ano gid balang natabo. Kagti damo ang nagapamangkot nga adidto gid, no. Adidto gid ang training nila. Team building gani, no. Mo pa na ang nagagwa sa mga information nga nakuha naton. Ting aton lang yang pangabay nga ti magwa gid ang kamatuoran. 14 minutos magaligid sa takna nga alas 10 sa aga. Sa aton nga pagbalik, makaupod ta karon ang aton nga mga bisita diri sa studio sang Radyo Pilipinas. Magabalik lang ang programa Sports Zone.
Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintaying tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bububuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. 17 minutos, magaligid sa takna ng alas 10 sa aga. Padayon ka mga nagapamati diri sa Gyapon sa programa Sports Zone. Mga kabiyanan, makaupod na to, no? Diri sa studios ng Radyo Pilipinas Iloilo ang aton nga mga bisita, mga kabiyanan, sila ni subong ang nagapatigayon, no? Sa sining labing una nga Archbishop Alberto Piamonte Memorial Basketball Cup. So sa mga ano dira, no? Sa mga Catholic schools, you understand, amo ni ang ang focus ang paliga. Aton nga ibiabihon, no, sa aton nga pagpangalagad si Sir Von Fernandez, ang head organizer sang First Archbishop Alberto Piamonte Memorial Cup, kag si Sir John Emerson Bunyol, ang president sang sports committee sang angkan. Mga sir, welcome gid sa Radyo Pilipinas. Mayong aga, mga sir. Good morning. Good morning. everyone. Mayong aga. Mga sir, luyag naton may baluan ano gid ang katuyuan, no, sang sining pagpatigayon naton sang First Archbishop Alberto Piamonte Memorial Cup. Sir Von? First of all, before I will answer your question, I would like to thank our beloved Archbishop Archbishop Medifil Dodong Pillones for giving this opportunity for us to make this event possible. And our main purpose for this event, for this tournament, is more on vocational campaign for ages grade 7 and up. Medyo medyo kulang kita subong sa enrollment sa St. Vincent Ferrer Seminary. So we are hoping that with this event we can introduce to parents that St. Vincent Seminary
is looking forward for a more enrollment in the next years to come. Importante gid sir no ngati ang angkan Sir Emerson no may full support man sa sini nga kahiga nga event Sir John. Oo. So kami as a members ang alumni sa Angkan kag labi na gid no sa sports committee we come up sa nga muning hilikoton no kay we discuss according kay Bulanavon ng seminaryo gamay na lang ang gasulod. So kung kita nag ibang eskwelahan nagaproduce sila sa sari-sari man nga professional nga course ti ang aton sa seminaryo ginakampanyahan man naton ilabi na gid ang bukasyon sa pagkapari kay naibuluan man naton sang last time ang aton nga archdiocese kapanawagan nga ginakulang gid man ang bukasyon subok. So sa ini nga pamaagi hopefully sa amo ni nga liga nga gina-organize kabay ang mga ginikanan sa mga humalampang ini ma-encourage sila ng ilang nga bata lantawon man kung mayara man sila panawagan sa pagkapari kag ang pagdidikar man sa paghatag sang ilang serbisyo o ilang kabataan para sa simbahan. Sir Von, mga Sunday o sining pwede maka-join sa sining paliga? We are more focused on Catholic schools. For now, we have, as we speak, we have 6 participating teams, which are all over Iloilo City, like San Agustin, Colegio, San Jose Catholic School, Assumption, Iloilo. Okay. Sagrado Corazon de Jesus, St. Pius Seminary, and ano pa yung patan ako? Iayo nato no ang aton nga pud sa tech basi ma-flash nato no ang poster bala sang first Alberto Archbishop Alberto Piamonte Memorial Cup tisma ano no makita sang aton nga mga tagpalamati sa kun pilapa no ang pwede maka-join ara no na flash nato no sa screen ang mga participating schools ari okay. Anom na. Okay. Anom, so may pila pa sir, pwede ka join? We are hoping for another 4 teams to give them their intention to participate in this tournament. Sa category sir, pila ini ka category, ano ang at least ang mga kauturan ta bala nga gusto mag-join, mahibaluan nila? Sir Von? We have only one category. Okay. But each player should be for non-college varsity born 1991, which is 35 years old and above. Okay. And for those former ex-college varsity born 1981, Okay. and must be, or maybe at least 45 years old and above. Okay. So for example lang sir, no? For example, University of San Agustin, pwede, pila ka ex-college varsity sa kada team sir ang pwede gali ka join? At least not more than 3 Okay. ex-college varsity because ang tournament format is 8 minutes, 3 8 minutes, Okay. no substitution. Pasarel. Yes, for the first half. Okay. And for the second half, 4 minutes set period, no substitution Okay. also. And the last set will be 12 minutes. So 48 minutes. Open substitution. Okay. So but silingon gali sini Sir Von, Sir John no, sa isa ka team pwedeng 3 ex-college varsity tapos 12 amo na ni ang kung ay sila yan naka pasako pa sa varsity sadto.
Okay, okay. So, mga ano pa sir, nga mga schools ang ina-expect natin hopefully nga basi nga gusto pa nila mag-join bala? We sent invitation to Ateneo, Santa Maria before. San Jose College, sa Haro. Angelicum. Angelicum UST na nasubong eh. And hopefully Westbridge. Okay. Sir Von, Sir John, no, luyag naton nga ti-educate man ang aton mga kauturan sa sining paliga. Kag ti basit yung mga ulihing tubo bala wala makakilala ni sa iya. Sir, sino si Archbishop Alberto Piamonte? Kung madumduman naton si Archbishop Piamonte, ang aton Arsobispo ini sa Haro. Okay. So actually sa wala nakaabot, figure gini siya sa simbahan man naton diri sa Diocese sa Haro si Bishop. Siguro kay ti noon siya mo sa mga kaparian ng canon lawyer ito siya. Okay. So far sa muna ako madumduman siya nga ginasot after gini ang iyang knowledge when it comes sa canon law, which I heard sa mga kaparian sa una man nga nabdan ko na like ang other mga bishop sa other diocese kung may mga concern sila parties sa mga layi no sa simbahan sa canon, isa ginapangayo ni nila ang opinion man or advice ni Bishop Piamonte. Iti mayo gid sir no ati makilala sang ulihing tubo no ang mga archbishops man nga naglabay diri sa aton sa Archdiocese of Haro, Sir Von, no? I think he was one of the longest serving Archbishop in Haro. Kay ti si Archbishop Lagdameo siguro mga 20 sobra man 20 years mga 15 siguro no si Archbishop Piamonte mga siguro may 10 years man or sobra. And he was once a basketball player also. Ay, okay. Kag ti ang isa man ka coach bala sadto sir? Si Sir Jobol. Magutod. Ay, okay. Magutod sir. Okay. So nami gid no nga ti hibaluan no sa aton mga kauturan kag may mga ano kita sir no may mga angkan kita nga nagalantaw man sa aton nga programa subong si Bulano Bogs nagalantaw man si Bulano Jess ni Dula nakatutok man no sa aton nga pagpangalagad kag we encourage gid no ang mga friends ta dira mga angkan ngati kun may mga teams pa dira no nga gusto mag-join sa sining first Archbishop Alberto Piamonte Cup ngati mag-coordinate lang sa inyo sir. May mga sino nga mga players no ang mga gina-expect naton mga ano man Prominent. mga prominent nga mga players nga magampang sir. Sa teams ang San Agustin, they will be represented by the team that won the championship sa Alumni Association, headed by Mayor Peter Paul Gonzalez of Banate. Okay. Ilang nga team ng champion. And sa Angkan, we are honored also to be a teammate of Mayor Kenneth Alfeche of Alimogjan. And there are figures also that were known during their time sa college, sa gampang sila sa ilang mga schools, universities. Sir, sa pagplano nyo sa sining First Archbishop Alberto Piamonte Memorial Cup, kamusta sir ang response man sang aton Arsobispo, Archbishop Medifil Billones? So far, nagsulat kami ni isang letter asking the permission ni Bishop Dodong. Actually, ang feedback is positive gid. Nag-okay gid siya. So, provided lang to nga ang aton nga paliga should also be supervised sa aton man nga Father Rector sa Father John. Seminary, si Reverend Father John Tadifa. So may gina-ask lang si Bishop sa aton, sa Angkan, nga eventually ang
after the league, maghatag lang sa report sa iya ang evaluation sa aton nga paliga. No? Documentation. Mga san ugid sir ang start sang aton nga palika, Sir Von? We are expecting to June 14, Sunday. Okay. We will be opening in St. Vincent Ferrer Seminary covered gym. 4 p.m. Ang schedule of games naton sir? Every Saturday and Sunday Saturday, Sunday. afternoon. Okay, sino ang mag-gracer sa sining opening naton? We will be inviting the Archbishop himself. Kasi Archbishop nagahampang man basketball ni Santo. Yes, Oh, yes. yes, so Kagti balan mo sir, Sir Von, Sir Jan, ang kultura naton balad dira sa seminaryo. Doti football gid kilala ang seminaryo, pero damo gid ya ang nagahampang man sang basketball dira sa seminaryo. Yeah. yes. No, kag makita mo man kada may mga palika. Recreation. Oo, recreation. Dira mo makita nga mansig ano lang na binuslanay lang kay ti gagilinutok kung hindi ka sulod next game. Dira mo makita no nga ti amo ni subong ang gina-campaign man sang St. Vincent Ferrer nga ti maka-encourage kung ikaw magputon Sir Von, Sir Jan, ano ang ara sa St. Vincent Ferrer nga dapat magsulod no, encourage nato ng mga parents nga pasudlon ang ilang kabataan dira. So again, no, ang seminaryo, so eventually, sa ulihi, kung ini sila magsulod, kag makatapos, kag ma-ordain, so sila na ini ang sa ulihi ang serbi naton mga pari sa aton simbahan. No? Kay panumdumon naton ang aton mga kaparian, syempre nagaedad man sila. So we need also someone nga magbulo sila sa ulihi. So talking about ang seminary life, so hindi man siya madali. Challenging man siya. But then, guided man gyapon sa aton nga mga seminary fathers, formators, nga eventually masabat nila ang panawagan sa ilang bukasyon kung din man sila ginatawag. Ilabi naghit sa pagkapari. Kay eventually do kumbaga sila na ning kumbaga masupply no, sa aton simbahan. Kay magpadayon amo na sa aton nga spiritual. No. Sir Von, may dugang ka? Before I forget, we have 3 player priests who will be joining also. Father Bani Ambao, Father Vargas, and Eric Vargas, and Father Jan Tadifa. Okay. They will be joining the team of Angkan also. Okay. Ang isa man sa gina-look forward ko si Father Julius Represencio na nag-signify ba Layo iyang assignment. Ay, Kabay okay. pa. Hopefully. Amo nang mga formators man namon sadto no, sang kami nag-ara sa seminaryo mo nang mga maka-enkwentro namon day Father Dennis Galon, day isa makampang man si Father Moy Takardon. Mana no, damo ang mga pari man ang makalubilo sang una kay ti part man sang formation years dira sa St. Vincent Ferrer Seminary, and I believe amo man na ang ma-enjoy sang aton nga mga kabataan in kaso nga magsulod sila Sir Von no, sa St. Vincent. And hopefully also, would like to announce it earlier that we will be having a football competition also after this basketball tournament. Catholic schools, inter-Catholic school also. Okay. Sir Von, Sir Jan, basi may mga gusto ka mong pasalamatan or tamyawon no? Sa sining opening, no? Nagilapit na nga opening sang First Archbishop Alberto Piamonte Memorial Cup. First of all, I would like to thank also for the approval of Archbishop Medifil Dodong Billones for this event, and for Father John Tadifa also, the Father Rector of St. Vincent Ferrer Seminary.
AngCan President Mark Sicu and the Board of Directors of AngCan, Councilor Rudolph Ganson, spearheading the Assumption Old Boys team, Mayor Paul Gonzalez of Banate, representing University of San Agustin, together with Vincent Ruel Muyana, Alumni Association, Paul Alejandre of Sagrado Corazon de Jesus, Attorney Jeremiah Andrada of St. Pius Seminary, Cesar Masa of San Jose Catholic School, and also all the AngCan committee who made these activities possible. Sir? Sa liwat, pasalamat man kami si mo Paul Tarosa for inviting us para makapag-invite pagid kung ara pa da gusto nga mag-intra kag ang the same time nga ginapabalo ang awareness man kung anong aton sitwasyon diri sa aton man nga bukasyon no sa aton archdiocese nga kabay ini maging pamaagi man fully may encourage nga madamo pagid magsulod ani sa seminaryo no kag makita man nila ang isa ka kabuhi sa aton man nga kaparian nga dira gid nagsugod tanan hasta sila nga naordinahan. So sa liwat sa tagpamati sang ini nga stasyon ang Radyo Pilipinas, more power man sinyo kag kabay mabuligan yung mga kami pag disseminate sang ining activity nga first nga Archbishop Alberto Piemonte Cap. Salamat. Sir John Emerson Bunyol, sir, kag Sir Von Fernandez, madamo gid nga salamat sa tiyempo ginhatag nyo diri sir no, sa Radyo Pilipinas, kag looking forward gid no sa success sa sining first Archbishop Alberto Piemonte Memorial Cup. Antes kita magtakop mangkuton tanan aton nga mga bisita kay ti Game 3 sang NBA Finals. Kuaon tabi ang ilang nga pamulso kung ano bala sinong magadaog sa Game 3, 3-0 na bala or makatusik pa ang San Antonio Spurs. Sir Von, anong imong thoughts sa sining Game 3 Finals? I will be biased, but I am New York all the way. New York na, sir. Maturity. Maturity sa game. And hungry sila sa Title. sa title, and grabe ang support sa New York City itself. Grabe ang ilang ang hype and everything. Maybe 1 to 2 years from now, hindi mo naman masagang ang San Antonio. Because of their, tama pa man, hindi pagid sa mature that, sa ilang championship attitude. Sir John? Well, konbi na team, why siya nadala? So, simula, no, ako daw gina hopefully makaisa pa ka game ang San Antonio. So, hopefully Ma-extend pa. Ma-extend pa. Oo, kahit dira mas lang maka-gain pa sang experience. No? Mga championship experience. Hopefully, maka-extend pa ang game. Para masadya pa. Oo. May nandoon tanong. May tanahon tabi subong no kung ano na ang third quarter 91-92 abanse ang San Antonio Spurs. Manog tapos na no ang third quarter. Okay. So abanse sang 1 point ang San Antonio Spurs. So balantayan no ang last quarter karon. So diri sa gyapon no tutok lang kamo diri sa Radyo Pilipinas. May mga angkan pagid no nga nag hingagaw tan-aw sa aton si Sir Ray J. Noble Palmos. Naka RJ, si Father ano ni siya gali, si Father RJ. Oo. Nakatutok man no sa aton nga pagpangalagad. Kag may nagapa shout out man si Ma'am Alethea Sofia taga Housing Mandurriao. Okay. So, 39 minutos magaligad sa takna ang alas 10 sa aga. Maghatag lang kita sa pila ka mga pahanumdom. Magabalik lang ang programa Sports Zone. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa.
Andyan ang Boracay, El Nido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik. Pero, lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil, kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar nyo. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news report sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Hi, si Dingdong Dantes po ito. Pahiram lang ako ng 1 minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat mangamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin.
dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Drop, cover, and hold. Ano ang mga dapat gawin kapag lumilindol? Manatiling kalmado, pumunta agad sa pinakaligtas na lugar sa bahay o saan ka man naroroon. Ipakita sa mga bata ang dapat gawin para hindi sila matakot. Huwag lumabas ng bahay habang lumilindol. Mag-drop, cover, and hold sa pinakaligtas na lugar ng bahay hanggang tumigil ang pagyanig. Lumayo sa mga salamin, bintana at mga bahay na maaaring bumagsak. Kung nasa labas ng bahay, manatili sa lugar na kinalalagyan. Protektahan ang sarili mula sa mga debris o bagay na maaaring bumagsak sa paligid ninyo. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Kapag ligtas ng lumabas, kunin ang emergency go bag at mag-evacuate sa open area o evacuation site. Iwasan ang paggamit ng elevator. Umiwas sa mga tulay, matataas na gusali at estrukturang maaaring gumuho. Maging alerto sa aftershocks, landslide at sunog. Kung malapit sa dagat, makinig sa mga opisyal na tsunami advisory ng barangay o lokal na pamahalaan. At huwag kalimutan, kumustahin ang mga bata at pakinggan ang kanilang saloobin pagkatapos ng lindol. Manatiling alerto, ligtas at handa. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Dagling Kaalaman, knowledge in a snap. Alam ba ninyo na ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ay itinatag noong August 8, 1967 sa Bangkok, Thailand? Nagsimula ito sa 5 bansa, ang Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Singapore at Thailand, na nagkaisa upang isulong ang kapayapaan, katatagan at kooperasyong pang-ekonomiya sa rehiyon. Sa paglipas ng mga dekada, unti-unting sumali ang iba pang mga bansa tulad ng Brunei noong 1984, Vietnam noong 1995, Laos at Myanmar 1997, Cambodia 1999 at nito lamang taong 2025 ang pang-11 miyembro, ang Timor-Leste. Patuloy nitong pinagtitibay ang pagkakaisa ng Timog Silangang Asya sa larangan ng kalakalan, kultura at diplomasya para sa isang matatag at maunlad na rehiyon. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Dagling Kaalaman, knowledge in a snap. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam ba ninyo na inilunsad ng Overseas Workers Welfare Administration or OWA ang mobile clinic at alagang OWA Butika para sa mga OFW at kanilang pamilya? Magbibigay ang OWA ng libreng konsultasyon, diagnostic tests at essential medicines sa ilalim ng YAKA program ng PhilHealth. Una, ang Lab for All Medical and Clinical Laboratory Mobile Vehicle na libreng laboratory at check-up services direkta sa mga komunidad. Ikalawa, ang alagang OWA Butika na mabilis at libreng access sa gamot sa pamamagitan ng accredited pharmacy networks katuwang ang DOH, PhilHealth at iba pang partner establishments. Isang makabuluhang hakbang ito na nagbibigay katiyakan na sa usapin ng kalusugan. May kaagapay ang bawat OFW at pamilya niya. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Dagling Kaalaman, knowledge in a snap. 48 minutos magaligid sa tagnang alas 10 sa aga. Padayon ka mong nagapabati diri sa gyapon sa programa Sports Zone. Mga kabyanan, sa nasiling na naton kay ina, no, gintayog ang basketball community. Grabe, no? Aga, linog, tapos pagkagabi, nagwa, no, ining balita nga may duha ka players from Ateneo de Manila University nga ang information nga nagapatigayon sa team building activity ang nalumos sa Aurora, Dipakulaw, Aurora.
si Rene Baterbonia kag Divine Adili taga Nigeria ni si si Rene naman taga Mindanao kag wala ni dugay na nagtapos no, nag-participate si Rene sa palarong pambansa 2026 kag last year nag-champion ang team nila no against National Capital Region kundi kita magsala no, NCR siniyang hindi NCR, Western Visayas ang nakaengkwentro nila sini sa championship match kag muna no kasubo gid nga muning natabo sa iya kag tinagapanawagan gid sang investigasyon ang pamilya ni Baterbonia kay hindi mo bala ma-explain ang natabo ang amo gid ni natabo sa iya ho kag ti gusto tamad sang intense training pero ti kinahanglan tabla kompromiso ang safety sa mga kabataan. Ti subong nga daan ano na mo pasulod na kita sa habagat. Tapos na ang summer, ting balod dira mas kusog pagid. So ano ba lang dapat nga himuon no? Kung may mga amo sina nga hitabo. So kanugon kay ang future sa bata kita mo bala. Nasubuan kita mismo kay nga kalayo pa sa pwede niya malabot sini. Kombinaso ni pwede pa ni siya magampang sa international na competition kiti athletic dako lawas 6'4", 6'5" ang height tapos may shooting touch man sa perimeter but most of the time ti kaldag gid sa poste sigurado gid ang score sa iya pero muna no makabuhi hindi mo gid mapaktan muna nga dapat make most out of it and make sure nga ti ano giblang naga-matter sa kabuhit. Mugin ang dapat tagid nga pinsaron no. Kasi hindi mo mapagtan kung saan ka kwaon. Pero ting ari nga tabo, basi pwede man ma-prevent tani. Amo nang ginalantaw nga tani, amo nang ginhimo no sang management sang Ateneo. So dapat may manabat gid sini. Mula nang aton nga masiling kay unfair gid ini para sa pamilya ni Rene Baterbonia kag sang Nigerian player nga si Divine Adili nga ti naghando man lang tani nga mag-eskwela diri. Pero ti amo man ang natabo sa iya. Ang iban pagit ng mga balita patpato na to sa masunod nga edisyon sang programa Sports Zone. Ginapasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side sa studio, Mr. Rocho Jones Otahero sa transmitter. Mr. Jeffrey Bitita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Nobleza Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Updi ninyo kami liwat sa sunod nga semana sa isa pagid ka oras nga programa sa pagtib-ong sang hinampang kag sportsmanship. Ini ang Sports Zone. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang